Hello po, this is Nehemiah Sayuha, inyong learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa 2 Corinthians chapter 8. At ang video po ating gagawin ay bibigyan po natin ng titulo, The Grace That God Has Given the Macedonian Church. At ang video po ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 8 na ikalawang sulat niya po sa Pablo sa mga taga-Korinto. At bago natin po sa puntahan yung chapter 8, muli natin sariwaan. Ito po ang titulo ng ating pong nakaraang video na binigyan natin po ng titulo ito na Godly Sorrows Brings Repentance That Leads to Salvation. Yan po yung chapter 7 at ang titulo po ng video na ating pong ginawa noong nakaraan ay kinuha natin doon po mismo sa chapter 7 at yun po ay mababasa natin sa chapter 7 verse 10. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ganito po ating mababasa. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Yan po natin kinuha yung titulo ng ating video na ginawa nung nakaraan po doon po sa chapter 7. At ngayon po, pupunta na po tayo sa chapter 8. Ano po ang ma-expect natin na sasabihin niya po sa Pablo dito po sa chapter 8? Now, doon po sa verses 1 to 7 ng chapter 8, ito po yung the example of Macedonians. Ang binigay ni Apostol Pablo yung example ng Macedonia sa kanilang pagbibigay. Ang sabi po rito ay ganito, Paul praises the churches in Macedonia for their remarkable generosity. Despite facing severe hardship and extreme poverty, they gave joyfully and beyond their means. Paul urged the Corinthians to match this enthusiasm and excel in the grace of giving. Doon naman sa verses 8 to 9, na ibibigay naman ni Apostol Pablo yung example na ginawa ng ating Panginoon Kristo, the example of Jesus. To motivate their giving, Paul points to Jesus Christ. Though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. True generosity is a perfection of this ultimate sacrifice. At doon naman po sa mga verses na 10 to 15, yan naman yung the principle of equality na inayag rin po sa Pablo, no? Yung pagkapantay-pantay. So Paul does not demand that the Corinthians bankrupt themselves. Instead, he explained that Christian giving is about fairness. Those who currently have an abundance should help meet the needs of those who are lacking, ensuring mutual support within the body of believers. At yung natitirang verses, yung 16 to 24, yan naman po ay may kinalaman doon sa integrity and accountability. Paul stresses the importance of handling funds with integrity. He sends Titus along with 2 other respected brothers to collect and deliver the offering. This team is chosen to ensure absolute transparency and to avoid any suspicion of financial mishandling. So yan po yung aasahan nating maririnig at mababasa dito po sa chapter 8 ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga
Corinto. So sisimulan na po natin ang pagbasa dito po sa chapter 8 at sisimulan natin sa verse 1. 2 Corinthians chapter 8 verse 1, ganito po ang ating mababasa. And now, brothers and sisters, we want you to know the grace that God has given the Macedonian churches. So Tagalog, ganito po ating mababasa. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 1, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. So kung titignan po natin dito po sa mapa, yung Macedonia po, no? Ayun, nakikita po natin niya sa mapa yung Mediterranean Sea, no? Nandun, nakikita natin sa bandang kanan, no? Andiyan yung island of Cyprus, no? Pero doon po sa bandang taas, no, ng mapa natin, sa bandang kaliwa, taas, no? Andun makikita natin yung Macedonia, at sakop na Macedonia yung Philippi, so may sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, andun yung mga Berea at Thessalonica. Sa Aklat ng mga Gawa ay binanggit ito mga bagay na ito, no, yung mga lugar na yan, no. Sa katunayan may sulat si Apostol Pablo sa mga Thessalonica, 2 beses pa nga siyang sumulat doon, no. At yung Berea naman ay sinabi niya ay mas noble sa mga taga-Thessalonica sapagkat yung pong iniaral ni Apostol Pablo ay hindi nila tinatanggap kung hindi nila nababasa sa banal na salita, no, sa Biblia. So itong mapa ito yung second missionary journey na kung saan narating ni Apostol Pablo yung Macedonia. At ang binibida ni Apostol Pablo dito po sa chapter 8 ng 2 Corinthians ay ang mga Macedonian churches. No? Pag sinabing churches, marami. Kaya sakop doon yung church na nando sa Pilipos, yung church na nasa Thessalonica, yung church na nasa Berea, no? At iba pa. Okay, so 2 Corinthians chapter 8 verse 2, ganito po ating mabasa. In the midst of a very severe trial, the overflowing joy and the extreme poverty, sa sobrang kahirapan, welled up in rich generosity. So makikita natin, pinakikita na po sa Pablo rito, no? Sobra kung magbigay, sobra ang generosity ng mga taga-Macedonia na kahit sila po ay dumadanas ng labis na kahirapan dahil sa mga persecution at dahil dito ay nasa sobra ng kahirapan ang kanilang dinadanas, ay naroon pa rin sa kanilang puso ang kasaganahan ng pagtulong at pagdamay sa mga kapatid na naandun po sa Jerusalem. No? Kung babasahin po natin ito doon sa ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 2, na sa Tagalog po natin babasahin, ganito po ating mababasa. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng inyong katuwaan at ang kanilang palabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. So, makikita natin dito po sa illustration, no, kung paano dinidescribe niya po sa Pablo itong mga taga-Macedonia. So, Macedonian churches, no, dumadaan sa maraming pagsubok, dumadaan sa kapighatian, dumaranas ng maraming malabis na karukhaan. Pero masaya pa din silang makatulong ng sobra-sobra. Hindi nga inaasahan pa sa Pablo yung ganung kasobrang pagtulong nila, no? Inaasahan niya pa sa Pablo, mahirap ito, hindi ito makakatulong, pero talaga nakatulong sila. So 2 Corinthians chapter 8 verse 4, verse 3 to 4, yan ito ating mabasa. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people.
Tagalog natin babasahin, ganito po ating matutunghayan. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 3 hanggang 4. Ganito po natin mababasa yon. Sapagkat ayon sa kanilang gaya o kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsipag-abuloy sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Okay, so sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5, ganito naman po ang ating mabasa. And they exceeded our expectation. Hindi natin naasahan to, pero ito yung ginawa nila, no? They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Okay? Mabasahin natin po yan sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 5. Ganito po ang ating mababasa. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Nagulat siya po sa Pablo, no? Gulat yung kanyang mga kasama na, uy, ang laki naman. Ang laki naman yung tumulong na yan. Ang hirap-hirap ng church na ito. No? At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. By the will of God, nagawa nila ang mga bagay na yun. 2 Corinthians chapter 8 verse 6, ganito po ang ating mababasa. So we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Okay? Sa Tagalog, ang sabi, ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 6, ano pat namamanhi kami kay Tito, na yamang siya ay nagpasimula ng una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito, no, yung collection, no, na ibibigay naman ng mga taga-Korinto, si Tito na ang gumawa. No? Total, nung una, siya rin naman ang gumawa. No? 2 Corinthians chapter 8 verse 7, ganito naman po ang ating mababasa. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in love, we have kindled in you, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Ganito po natin mababasa yan sa Tagalog. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 7. Dapat yamang kayo'y nagsisipag-nagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. No, yung churches ng Corinthians, no, tignan natin dito po sa inyong illustration niya sa inyong monitor. Yung Corinthian churches, no, sumasagana sa lahat ng bagay. No, sumasagana sila sa sa pananampalataya, sumasagana sila sa pananalita, sumasagana sila sa kaalaman, sumasagana sila sa kasipagan, sumasagana sila sa sa pag-ibig. No? Sumasagana sila sa kaalaman kasi isa sa mga gift na ibinigay sa kanila ng Espiritu Santo ay gift of knowledge, na and gift of wisdom. No? Nasa kanila po yun. Talakay na po natin yun sa chapter 12 ng unang Korinto, Kapitulo 12. No? Nung siya ay sumulat ng una. Okay, so yan po ang Corinthian churches. No? Napakasagana sa lahat ng bagay. 2 Corinthians chapter 8 verse 8, ganito po ating mabasa. I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. Okay? Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 8, hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos,
kundi gaya na sumusobok. Sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ganito po ating mabasa. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Yan po ay nasa 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 9. Nababasahin rin natin mamaya yung gist, no? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoon Jesus na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Okay, so 2 Corinthians chapter verse 10, no? Ganito naman ating mababasa. And here is my judgment about what is best for you in this matter. Last year you were the first not only to give but also to have the desire to do so. Sa Tagalog, ganito ating mabasa. 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 10. At sa ganito'y binibigay ko ang aking pasya sapagat ito'y nararapat sa inyo na nauna nang magpasimula na may 1 taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. So, pinaalala ni Apostol Pablo yung kanilang nagawa na nung una na sila ay nakapagbigay na sa Jerusalem. At ito ay pangalawa ng pagkakataon na sila ay kukuha na Apostol Pablo ng kanilang maitutulong doon po sa Jerusalem. Okay. 2 Corinthians chapter 8 verse 11. No? Ang sabi diyan, now finish the work. No, tapusin niyo na yung inyong magawa so that your eagerness or eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. Okay? So, mabasahin natin yung Tagalog. Sabi niya, dapat ngayon tapusin din naman ninyo ang paggawa. Okay? Upang kung paano nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din namang magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. No? Ibig sabihin, lubos-lubosin nyo na, tapusin nyo na, no? Hanggang sa tapusan ng inyong pagbibigay. No? Todo na. No? Ito pong pagbibigay na total nung una ay nakapagbigay na kayo at ngayon ay tapusin na ninyo yung inyong pagbibigay. Okay, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12, ganito ating mabasa. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. No, sa Tagalog natin babasahin, sabi, sapagkat kung may sikap, ay tinatagap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa hindi tinataglay. Okay, so makikita natin yung pagbibigay po natatapos din, tinatapos din, o tinotodo na, pagkatapos na, wala nang may bibigay kapag tinodo na po. So, pansinin po natin, yung pagbibigay natatapos. Kung masagana ka, inaasahan ng Diyos na ikaw ay magbibigay. At kung ikaw naman ay hindi na masagana at ang iyo namang kapatid ang masagana, inaasahan ng Diyos na ikaw ay kanyang bibigyan. 2 Corinthians chapter 8 verse 13, ganito po ating mabasa. Our desire is not that the others might be relieved while you are hard pressed, but that there might be equality, pagkapantay-pantay. Sa Tagalog, ganito natin mababasa yan, no? 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 13, sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay mag-aakalan at kayo'y mabigatan. Okay? So, sa sobrang binibigay niya, baka sobra na, no? Nabibigatan na kayo. Hindi naman yun ang gusto ko, no? Dahil kayo ngayon ay sumasagana, natural na inaasahan na kayo magbibigay, pero kung kayo naman nasa hindi kasaganaan, kahirapan, inaasahan naman ni Apostol Pablo na
na ang iba naman ang magbigay sa inyo. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Give and take lang. At ito ay dapat pantay-pantay. Na ang mga tumatanggap ngayon dahil sa kahirapan at sila ay sumagana, sila naman ang tutulong sa susunod na panahon na kung saan ay meron namang mga nangangailangan. 2 Corinthians chapter 8 verse 14 to 15, ganito ating mabasa. At the present time, your plenty will supply what they need, so that in turn, their plenty will supply what you need. The goal is equality. As it is written, the one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Sa Tagalog, ganito natin mababasa yan. 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 14 hanggang 15. Ganito natin mababasa. Kundi ayon sa pagkapantay-pantay, ang inyong kasaganahan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi nagkulang. Bakit nangyayari yun? Kasi nga, kung ikaw ay nagtipon ng marami, bakit hindi lalabis yung kasi ipamimigay mo. Ngayon naman, kung nakapagtipon ka ng kaunti, hindi ka naman kukulangin, kaunti lang, kasi meron namang magbibigay sa iyo. At yung sinabi nga ito'y nasusulat, ito ay nasulat doon po sa Old Testament, at ganito po ang ating mababasa. At nang timbangin sa Omer, ang namulot ng marami ay walang higit, at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Yung sa yung sa mana noong panahon ng mga Israelita, na bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kain. Okay? So, yung sobrang dami, hindi naman niya pagkinabangan yung dami. Na sisira yung Pero yung namunag ng konti, pagsakto lang. So, yan po yung nasa Old Testament. Okay, so 2 Corinthians chapter 8 verse 16 to 17, ganito po ating mabasa. Thank be to God who put into the heart of Titus and the same concern I have for you. For Titus did not only welcome our appeal, but he is coming to you with much enthusiasm and on his own initiative. Sabi doon sa 16, sabi, darapat salamat sa Diyos na naglagay sa puso ni Tito yaong masikap na pag-iingat sa inyo, sapagkat tunay na tinatanggap niya ang aming pamanhik, ngunit palibhasa ay lubas siyang masikap ay naparehan sa inyo sa kanyang sariling kalooban. Okay, 2 Corinthians chapter 8 verse 18, ganito po ating mabasa. And we are sending along with him the brother who is praised by all the churches for his service to the gospel. 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 18, sabi, at sinugo namin kasama niya ang kapatid na ang kanyang kapurihan sa Ebanghelyo ay sa lahat ng mga iglesia. Pinupuri siya ng lahat ng mga iglesia sa ganitong serbisyo na kanyang ginagawa. Yun yung makakasama ni Tito. 2 Corinthians chapter 8 verse 19, ganito po ating mabasa. What is more, he was chosen by the churches to accompany us as we carry the offering, which was administered in order to honor the Lord himself and to show our eagerness to help. Ang sabi doon sa 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 19, ganito po ating mabasa. At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal ng mga iglesia
na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwahati ng Panginoon at upang ipamalas ang aming sikap, no, na makatulong. 2 Corinthians chapter 8 verse 20 to 21. Ganito natin mababasa. We want to avoid any criticism of the way we administered this liberal gift. For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of man. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 20 hanggang 21, ganito po natin mababasa, na iniilagan ito na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa abuloy na ito na aming pinangangasiwaan sapagkat iniisip namin na ang mga bagay na kapuri-puri hindi lamang sa paningin ng Panginoon kundi naman sa paningin ng tao. 2 Corinthians chapter 8 verse 22, ganito natin mababasa. In addition, we are sending with them our brother who has open proof to us in many ways that he is zealous and now even more so because of his great confidence in you. Sa Tagalog, ganito natin mababasa, 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 22. At aming sinugong kasama nila ang aming kapatid na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay, dapat ngayon ay lalo ng masikap dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. 2 Corinthians chapter 8 verse 23 to 24. As for Titus, he is my partner and co-worker among you. As for our brothers, they are representatives of the churches and in honor to Christ. Therefore, show these men the proof of your love and the reason for our pride in you, so that the churches can see it. Okay? Kung tatagalogin po natin yan, ang sabi, kung may pagsisiyak sa tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo. O sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia at kaluwalhatian ni Kristo. Inyong ang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamahuri dahil sa inyo. So yan po yung chapter 8 ng 2 Korinto o ikalawang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang susunod po natin ay yung chapter 9. At naniniwala po ang inyong lingkod. Ako po si Nehemia Sayukay, ang inyong ka-learner. Naniniwala po na kung paano niyo po ako sinundan, sinubaybayan dito po sa chapter 8, ay susubaybayan niyo rin po ako doon po sa chapter 9 na aking gagawing video. Muli, ako si Nehemia Sayukay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na video na akin pong gagawin. Sana po ay i-like na rin po ito para sa ganun marami pang mainganyo na manood ng video ito. At kung gusto nyo pong makasunod sa utos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapal, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung gusto nyo mag-comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag nyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa aking pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayukay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.